nagsasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Basti Duterte na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Bakit ginawang miyembro ng Special Task Force ang Cybercrime Division? Ang Cybercrime Division po ay kasama dito sa task force na ito sapagkat marami po ngayon na nabanta na pumapasok po sa ating Pangulo sa pamamagitan po paggamit ng social media platform at ang CCD po, sila po yung may karanasan at kaalaman po na sapat para bantayan po ang mga bantang papasok dito sa pang-araw-araw po. Mr. Witness, binanggit mo din ang Organized Transnational Crime Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa Special Task Force kung mayroon man? Hindi naman po lingid sa atin na ang ating Pangulo ay may mga pagkakataon na lumalabas ng ating bansa at nagbabiyahe na kung saan ay ating pa rin pong tungkulin na bantayan ang kanyang seguridad kahit siya ay nasa labas sa ating bansa. At ang ating pong Organized Transnational Crime Division, sila po yung merong ugnayan sa ating pong mga counterparts sa iba't ibang bansa upang ating pong maisiguro ang kaligtasan po ng ating pong Pangulo habang siya ay nasa labas ng ating bansa. Mr. Witness, kasama sa iyong binanggit ang Technical Intelligence Division. Ano naman ang dahilan at kasama ito sa miyembro ng STF kung mayroon man? Napaka-importante po ng role ng TID, ng Technical Intelligence Division, sapagkat ang mga banta po na katulad ng pumapasok po sa ating Pangulo ay nangangailangan po ng masusi at malawak na intelligence network. At ang TID po natin, sila po ang may karapatan dito at nagpuproseso ng mga ganito pong gawain. Bilang huli, Mr. Witness, binanggit mo din ang Digital Forensic Laboratory Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa miyembro ng Special Task Force? Importante po ang kanilang role dito sa task force na ito sapagkat lahat po ng mga ebidensya na ating makakalap, lalong-lalo na nakailangan pong idaan sa forensics o pagsusuri na technical, sila po ang dibisyon na maaari pong gumawa ng pagsusuri na ito. Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng komposisyon ng Special Task Force. Mr. Witness, anong mga pagkakataon kailangan ng NBI bumuo ng task force kung iyong nalalaman? Ang pagbuo ng task force ay yung mga immediate po na pangangailangan nating tugunan. Isa po yan. Pangalawa po rito ay kung isa ng malawakan ang isang bagay na kailangan nating tugunan at imbestigahan. At ang task force din po, kaya po ganyan kalawak kung makikita ninyo, ay kung ang nasasakupan po nito ay hindi lamang iisang lugar. At yung pong mga seryosong banta, na katulad ng banta sa ating Pangulo, ganitong task force po ang pakiramdam namin na kinakailangan. Mr. Witness, balikan ko ang Special Task Force na iyong binuo. Kanina, ibinahagi mo ang komposisyon nito. Ano ang iyong partisipasyon bilang NBI Director kung meron man sa investigasyon ng Special Task Force? Nakasad po dyan sa administrative order na yan na ang patuloy na pakikipag-ugnayan po sa Office ng Director at patuloy na pag-uulat kung ano man po ang kanilang nakikita o namomonitor at lalong-lalo na po kung may specific po na kailangan kaagad matugunan ay dapat pong ipaalam sa opisina po ng Office ng Director. Balikan natin ang Special Task Force na binuo sa ilalim ng AO number 11, Mr. Witness. Ano ang nagtulak sa'yo kung mayroon man upang buuin ang Special Task Force na ito? Ang akin na po nabanggit, ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security. Sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa. Sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa.
Nabanggit mo na ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta na rin sa national security. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang nagtulak sa'yo upang buuin ang special task force na ito? May mga pangyayari po natin pong nasaksihan na nagpatunay na ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta, kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat doon po sa ating mga inobserbahan na tinatawag dating open source intel, manilaw po roon ng ating Vice Presidente, sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas. Mr. Witness, bukod sa iyong nabanggit kung saan may kinausap ang Vice Presidente na papatay sa Pangulo, ano pa? Kung mayroon man, ang dahilan o nagtulak sa'yo upang buuin ang Special Task Force? Kung makikita po ninyo doon sa whereas clauses ng Administrative Order 11, ang nag-isa pong nagpatibay rito ay yung aming napanood na live broadcast po ng isang rally na tinatawag na Rage Coalition. If I remember it correctly, it's April 12 na nagsasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Basti Duterte na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11. May nabanggit ka na Rage Coalition Rally noong April 12, 2026. Ano itong insidenteng ito, Mr. Objection, Witness? Your Honor, relevance. We ask for the relevance, Your Honor. Part of the witness's narration, counsel, you're on a short leash again, kindly connected to this case. Your Honor, this Witness may answer. Dito po sa rally na ito ay nakita natin doon pa lang pa sa pangalan na sinasabing rage. Ito po ay may interpretasyon base sa aming law enforcement experience na pag sinabing rage, galit, puot. At ang mga personalidad po na dumalo rito ay makikita nating mga personalidad na kilalang tumutuligsa at naglalabas ng destabilisasyon po sa atin pong gobyerno ngayon. Makita po natin ang presence ng iba't ibang personalities dyan na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa atin pong bansa. Mr. Witness, kung ipapakita sa iyo itong videong ito ba'y makikilala mo? Opo. Anong partikular na bahagi ng videong ito ang tumutukoy sa iyong sinabi kung saan may binanggit si Mayor Sebastian Duterte? Mr. Presiding, we be allowed Objection, to Your check Honor. on the timestamp. Let's listen to the counsel's objection first. Attorney Vinluan, what is your objection? Again, irrelevant, Your Honor. Same ruling. Counsel, go to it directly, and I hope you will connect and make the connection between this video and the matter at hand. Yes, Director Matibag, you may proceed to open the US. Are you referring to your notes, rather? Opo, yung po ang aking investigation. You notes may po. refer to your notes, Kung saan Director Matibag. po nakasulat ang timestamp nung video na akin po binabanggit. Your Honor, may we be allowed also to peruse Counsel that? for assisting counsel for the respondent may look at the document being reviewed by the witness. Likewise, should the prosecutor wish to do so, assisting counsel for the prosecutor may also stand up and accompany assisting counsel for the defense. You may proceed, Director Matibag, to answer. Yan po ay nasa timestamp 2:34:35 to 2:34:43. Your Honor, we are requesting that the video of Mayor Sebastian Duterte during the Rage Coalition on April 12, 2026, which has been previously marked as P430, particularly timestamp 2:34:35 to 2:34:43, be flashed, Your Honor. The tech is directed to kindly play the timestamps mentioned. May I request assisting counsel from the defense to kindly witness the breaking. Is the USB sealed, counsel? Has I the believe, seal Your been Honor. broken?
Witness is instructed to break the seal while being witnessed by assisting counsel for both parties before it is presented to the tech for it to be played. Ayaw ah. Ayan. While the witness is breaking the seal and giving it rather to the counsel for the prosecutor and assisting counsel for the respondent, Chair would like to make a manifestation with respect to the proceedings. Earlier, the Chair intimated to some senator judges, as far as practicable, to make their interjections and interventions after the party shall have examined the witness, both direct, cross, redirect, and recross if any, unless the matter is of urgent, administrative, or procedural concern, in which case it may be brought up even before the examination of the witness by the parties. But as far as practicable, let us allow the parties to finish the examination of the witnesses by themselves, because this is more of a trial really than merely seeking clarificatory questions when the counsels can elicit that from the witness anyway. Yes, are we ready to play the video? Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan ng video na ito sa insidente ng Rage Coalition na tinukoy mo kanina? Yan po yung aking tinutukoy na video. Ano ang partikular na sinabi ni Mayor Sebastian Duterte sa nasabing insidente kung iyong naaalala? Sinabi po niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Mr. Witness, ano ang kahalagahan ng insidenteng ito sa Rage Coalition sa imbestigasyon na ginagawa ng Special Task Force kaugnay ng banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente? Objection, Your Honor. Up to now, the prosecution has not established the relevance of these incidents to the matter at hand, Your Honor. Your Honor, I'm We're in the objecting on the basis process. of irrelevance, Your Honor. I'm in the process of establishing the relevance already, Your Honor. Counsel, kindly do so as best you can with the shortest possible time. I will allow it. Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming bidyong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-repair din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong Mayor at ng Vice President Sara Duterte.